Coach Chot Reyes mga idol, galit na galit kay Kim Auren, may pasipa pa. At SMB dinaya daw ng Barangay Ginebra. Nakabawi na nga ang rain or shine sa TNT tropang 5G mga idol. Hindi nga naglaro si RR Pugoy dahil sa iniinda nitong injury, kaya tinambakan ng rain or shine ang TNT tropang 5G. Maganda nga ang naging shooting ng Rose sa laban na to, kaya maagang na-frustrate ang kanilang mga player. Parang gusto na ngang baldahin ng TNT player ang Rose mga idol. Si Glenn Cobuntin minura pa ni Coach Yeng Yao dahil sa malakas nitong hampas. Natawagan naman ng flagrant itong si Glenn Cobuntin, pero maraming ang nakapansin sa ginawang paninigaw ni Coach Chot Reyes sa kanyang player na si Kim Auren, at may pasipa pa. Hindi nga ito nagustuhan ng mga TNT fan dahil normal lang naman sa isang player ang magkamali. Para sa akin mga idol, sobra na din talaga yung ginawa ni Coach Chot Reyes. Okay lang naman pagsabihan ng isang player, wag lang gano'n na parang hinahamon niya pa at ginagawang bata si Kim Auren. Dahil kung player na mainitin ang ulo ginanon niya, baka sinuntok na siya, di ba? Pero dala lang din talaga siguro ng frustration yun, kaya nagawa ni Coach Chot Reyes ang ganong aksyon. Hihingi naman siguro ito ng pasensya kay Kim Auren. Mas malaki naman kasi ang naitulong nito kaysa sa nagawa nitong mali. Normal lang naman kasi sa isang player magkaroon ng error kahit ano pa ang iyong tinuro sa coaching. Samantala sa ibang balita naman mga idol, SMB dinaya daw ng Barangay Ginebra. Isang massive win nga ang ginawang bounce back ng Barangay Ginebra laban sa SMB mga idol. Maraming ang hindi acceptable na contact at non-contact ng mga referee. Isa-isahin natin ang mga bad call sa laban na ito. Hindi ako expert mga idol, kaya ang sasabihin ko dito ay base lang din sa aking nakikita. Unahin natin yung nirereklamo ni Chris Ross na out of bounds daw si Scottie Thompson. Ayaw kong maging one-sided dito mga idol, kaya para sa akin may violation talaga yun. Posible ngang natalbog ang bola sa linya pero hindi lang nakita ng referee. Nagrereklamo nga si Chris Ross dahil nakabasket si Scottie Thompson nun. Sunod ay yung siko ni Junmar Fajardo kay Troy Rosario. I think pwede talagang tawagan ng F1 yun dahil mukha nga ang tinamaan ng siko. Kilala nga natin si Junmar sa ganong galaw, kapag iikot may siko talaga natatama dyan, pero normal foul lang. Sunod naman ay yung flop daw ni RJ Abarrientos. Para sa akin hindi naman yun flop, galing nga sa likod ang tumulak sa kanya habang nasa ire na siya, kaya magkakamotion talaga ng ganon. Base sa replay hindi ganon kalakas ang tulak pero enough na talaga yun para maiba ang bagsak ni RJ Abarrientos. Last naman ay yung 4-point shot ni Chris Ross. Makikita naman natin sa replay na nakataas lang ang kamay ni Nards Pinto at si Chris Ross pa nga ang bumangga sa kanya. Pareho nga ito sa nangyari kay Calvin Oftana mga idol, pero mapapatanong ka talaga, bakit 3 free throw kay Oftana tapos kay Chris Ross 4?